Dagdag kalbaryo ngayon sa mga estudyante at mga magulang ang tuition hike ng halos 300 mga pribadong kolehiyo at universidad. Pero may good news naman ang Kongreso sa mga estudyante. Pasado na ang batas na magbibigay ng libreng matrikula sa mga estudyante ng state at local universities and colleges. May report si Tina Panganiban Perez. Nagsana mga magulang sa mga pamilihan para mamakyaw ng school supplies para sa kanilang mga anak. Kanya-kanyang diskarte ang bawat isa para makamenos gastos. Sa warehouse na ito, nasa 9 hanggang 11 pesos ang notebook, 7 hanggang 13 pesos ang pad paper, habang nasa 3 pesos ang lapis at ballpen. Naglalaro naman sa 100 hanggang 250 pesos ang mga bag. Para gabayan ng mga mamimili, naglabas ang Department of Trade and Industry ng price guide kung saan makikita ang mga suggested retail price ng iba't ibang brand ng school supplies. Makikita ito sa mga tindahan at sa website ng DTI. Ayon sa DTI, kumpara noong nakaraang taon, hindi naman nagmahal ang karamihan sa school items. May ilan lang daw na nagmahal ang raw materials dahil sa paghina ng piso kontra US dollar. Bukod sa school supplies, mabenta rin ang mga ready-made uniform. 130 hanggang 270 pesos ang bentahan ng mga blouse na pambabae. Ang mga panlalaking polo, nasa 150 hanggang 240 pesos. 180 hanggang 230 pesos ang palda. 150 hanggang 250 pesos ang pantalon. Habang 85 hanggang 110 pesos ang shorts. Pero kung sa school supplies pa lang, ubos na ang budget nyo, maghanda na dahil ilang paaralan na magtataas ng matrikula ngayong taon. Pinayagan kasi ng Commission on Higher Education na magtaas ng matrikula at ibang bayarin ang halos 300 pribadong kolehiyo at universidad. Ang dagdag singil, nakabatay sa average na halaga ng pagpapaaral sa kada rehiyon. So you should work within that parameter. If you go beyond education deflator of your region, then you will have to justify to check. Sa Metro Manila, nasa 4.75% o mahigit 119 pesos ang average na dagdag tuition kada unit. 6.47% naman o mahigit 1,000 piso ang dagdag tuition sa kada unit sa Region 7. Sa other school fees, pinakamalaki ang mahigit 17% o 1,300 pesos na dagdag sa Region 8. Agad namang kinontra ng National Union of Students of the Philippines at Kabataan Party List ang dagdag bayarin sa mga eskwelahan. Kung hindi talaga mababasura yung patakaran ng deregulasyon sa education natin, patuloy na gagawing negosyo, gagawing pagkakakitaan ang isang karapatan na edukasyon. Sagot ng CHED. Huwag lang basta accuse ng accuse. Attend the consultation. You are represented. Kung bad news ang dagdag matrikula sa mga private colleges at universities, may good news naman ang Kongreso. Niratipikahan na kasi ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ibig sabihin, libre na sa matrikula at iba pang school fees ang lahat ng estudyante sa state at local universities and colleges, pati na sa mga state-run technical vocational institution. Ayon sa CHED, pwede ring pautangin ang mga estudyanteng nagigipit. The pre-tuition fee will not only be good for 27-28 academic year, now it is going to be institutionalized so forever na yan until amendment by future laws. Lagdaan na lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hinihintay para tuluyang maisabatas ang panukala. Tina Panganiban Perez, GMA News.